Shalom mga brethren! Ako nga pala si Mashi. Welcome to the GFCF Church. Sa mga nanonood, online and on-site, natutuwa kami na makasama kayo. Before our service starts, reminder lang po, let us set aside all our distractions and let us focus on the Lord. Sa mga nasa online po, please follow our social media pages, like and share sa mga ating family and friends at sabay-sabay tayo magpuri sa ating Almighty Father. And now, let us ready ourselves to dance like David and sing with a heart of gratitude to our Lord Jesus!
Shalom everyone! Good morning po sa lahat. Let's all stand up as we worship our living God. Handa na po tayo magpuri sa Panginoon. Batiin po natin ang bawat isa, mga katabi natin sa mga nasa online. Sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. And that today, maraming reasons para purihin natin siya. Mabuti siya sa ating buhay. Hindi niya tayo pinapabayaan. And buong araw, purihin natin ating Diyos. Dahil siya ay makapangyarihan. Niligtas niya tayo sa ating mga kasalanan at binigyan buhay na walang hanggan. As we praise Him, we will declare that Jesus is our King and our Lord who saves us. 2, 3, 4. Yeah. Whoa. Come on, let's sing it out. I don't care what they say about me, it's alright, it's alright. I don't care what they think about me, it's alright. They get it one day. Come on, church. 'Cause I love you, I will follow you, you are mine, my life. I will read my Bible and pray, 'cause I will follow you all day. Hey! Let's clap our hands with the Lord. Let's sing it out. I don't care what it takes anymore, 'cause you gave it all and I'm following you. I don't care what it takes anymore. No matter what happens, I'm gonna sing I love you, 'cause I love you and I'll follow you. You are my life. I will read my Bible and pray, 'cause I will follow you all day, all day, all day, all day now, all day. I will follow. Let's declare all day, all day now, all day. I will follow you all day, all day now, all day. I will follow you all day, all day now, all day. Is anyone? Is anyone around to see just how good you've been to me? And all my friends who don't know you, I pray that you will save them too. Come on, church, let's declare this together and let's sing all day. All day, all day now, all day. I will follow you all day, all day now, all day. Come on, church, sing it together. All day now, all day. I will follow you all day now, all day. I will follow you. Is anyone? All day now, all day. Just how good you've been to me, and all my friends who don't know you, I pray that you will save them too. 皆さん準備できましたか？これを一緒に歌いましょう。 Come on, sing it. Come on, come on, come on. 世界に伝えよう。イエスは生きている。 Come on, come on. 世界に伝えよう。一緒に歌いましょう。生きている。 Come on, come on. 世界に伝えよう。イエスは生きている。 Come on, come on. 世界に伝えよう。イエスは生きている。 Oh, come on, come on. 世界に伝えよう。イエスは生きている。 Oh, come on, come on. 世界に伝えよう。Yeah, 世界に伝えよう。主イエスは生きている。みんなのために死んでよみがえられた世界が主イエスは生きている。みんなのために Come on, let's sing it in English. Tell the world. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that
Tell the world that He died for them. We gotta tell the world that He lives. Tell the world. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that. Tell the world that. Tell the world that He died for them. We gotta tell the world that He. Come on. Oh, come on, come on. We tell the world about You. Tell the world that. Tell the world Oh, come on, come on. We tell the world about You. Tell the world that. Tell the world Oh, come on, come on. We tell the world about You. Tell the world that. Tell the Oh, world come on, come on. We tell about You, Jesus. Let's lift up His name in this place, in our lives, in our church, in our family. Let's lift up the name of Jesus. Oh, the King above all kings, You are worthy of our praise. Palakpakan natin ang Diyos Ama, our Father God in heaven, and His Son Jesus is with us, and His Holy Spirit dwell in us right now. Patuloy natin siyang purihin at pasalamatan. He is worthy of all our praise. Hallelujah, Lord. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. You are the God of all creation. You give us breath only to worship You. And we offer our lives once again for Your glory. There's a river flowing from the mountains that shows our God is true. There's a song rising from the valley. It's our response. Come on, let's sing it out. 'Cause You are God, the God of all creation. The earth groans and longs to be with You. Where we are, our hearts are raised from heaven. We breathe to worship. Let everything that is breath praise the Lord. We're standing on faces shine with wonder. Make You by perfect love. A better way to give You all the honor than to bow before the one. 'Cause You are God.
In the stillness, I can hear you whisper, calling deep and deeper still. The same voice that move upon the waters says, come drink and have your fill. Come on, let's sing it again. In the stillness, in the stillness, I can hear you whisper, calling deep and deeper still. The same voice that moved upon the waters says, come drink and have your fill. Come on, let's sing it in the stillness. In the stillness, I can hear you whisper, calling me and deeper still. The same voice that drove upon the waters says, come drink and have. Come on, let's receive it. Oh, says, come drink and have your fill. Oh, 'cause you are God, the God of all creation. The people grow and longs to be with you. Where you are, our hearts are raised to heaven. We bring to worship you. You are God, 'cause you are God, the God of all creation. The earth grows and longs to be with you. Where we are, our hearts are raised to heaven. We bring to worship you. We bring to worship you. We bring to worship you. Jesus, we worship you, the lover of my soul. Jesus, Jesus, all we need is you. You are enough. 'Cause Jesus, you're the lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know. Come on, let's sing it. Jesus, Jesus, the lover of my soul. Let's declare it. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know. Let's sing, I love you. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. You're my Savior, my Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. Come on, let's sing in Japanese. Yesu, aisuru kimi. Yesu, toa ni hanarenai.
きな御手で泥沼から我を救われ、主イエスを、主イエス愛します。何があってもあなただけを我が友救い主、命ある限り礼します。主イエス、主イエス愛します、愛します。何があってもあなただけを我が友救い主、命ある限りAnd I love you, I need you. You're my world made for, I'll never let you go. You're my savior, my savior, my closest friend. I will worship you until, come on, let's sing Jesus, lover of my soul. Jesus, you're the lover of my soul. Jesus, I will never, let's declare it. You're taking me from the mighty clay, set my feet upon the rock. Now I know, let's say I love you, and I love you. We need you, Jesus. Though my world and fall, I'll never let you go. My Savior, my Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. I love you. Once again, let's sing Jesus, the lover of our soul. Jesus, the lover of, thank you, Lord, for loving us. Jesus, I will, thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving us. Taking me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now for the last time, let's sing, I love you. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Till the very end, we will worship you here on earth until the heaven. Oh, come on, let's open up our mouth. Let's praise Him and thank Him for all that He's done in us. Pasalamatan natin siya. Ibukas natin ating mga bibig, kapatid. Utusan mo ang iyong sarili. Utusan natin ating mga kaluluwa para siya'y purihin. Katulad ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. For He is worthy, worthy of honor and all the praise. Salamat, Panginoon, dahil kami iyong niligtas. Kami iyong mga pinatawad, Lord. Nilinis mo kami sa aming mga kasalanan at tinawag mong mga anak.
hindi lang mga anak, kundi kaibigan na lagi namin kasama kahit anong kinakaharap namin sa aming buhay. Mga problema iyong nilulutas. Sa tuwing kami nanghihina, kami iyong pinapalakas. Panginoon, pag kami may mga sakit, kayo ang aming kagalingan. Kaya ano pang dapat namin gawin kundi ikaw ay pasalamatan, purihin at dakilain sa aming mga buhay. Na sa ganun, Lord, hindi lang kami magpupuri sa iyo, kasama na ang mga pamilya, mga kaibigan, sa mga katrabaho at ng lahat ng buong mundo. Dahil ikaw ay karapat dapat itaas, karapat dapat purihin at dakilain. You are worthy of our praise, oh Jesus. The name above every name. Oh, there's power in your name. There is healing in your name. There is freedom in your name. There is breakthrough in your name. Jesus, Jesus. There's no one like you, Lord. There's no one like you, Lord. Lover of my soul, Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon the rock. Come on, let's declare and say, I love you, Jesus, and I love you. We need you, God, more than ever, more than yesterday. We need you. Holy Spirit, fill us once again. Empower us with your power. And my Savior, my closest friend, I will worship you until the very last. Sing, I love you. Hindi niya tayo pinapabayaan. Hindi niya tayo iniiwan. Kahit na anong kinakaharap natin sa buhay natin, hawak niya tayo sa kanya mapagpalang kamay. Church, let's continue to put our faith in Him. Let's put our trust in the author of the finisher of our faith. For He is faithful. The one who called us is faithful, and He will never let us go. Let's give Him praise. And I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. You're my Savior, my Savior, my closest friend. And I will worship you until the very end. Let's lift up the name of Jesus, the name above every name. If we confess and we declare that Jesus our Lord, then we will be saved. We thank you, Jesus. We love you and we worship you. We glorify you. Be lifted up, be magnified, Jesus. Testify to the Lord that you are our King. You're the one who saves. That is the name. That is your name, Jesus. Every knee, every tongue shall confess that Jesus is Lord. Hallelujah. And everybody will say,
Jesus is reigning forever. Jesus, the lover of our soul. Alam niyo ba ibig sabihin niya? Walang magmamahal ng ating kaluluwa maliban kay Jesus. Wow, napakaganda po ng kalalagayan nyo ngayon. Parang may nag-e-echo. Parang nasa ilalim tayo ng kuweba. Bakibaba lang yung echo, bro. Parang mayroong kuweba rito sa ilalim. Ayan. Amen. Yesterday, we have had a wonderful mission trip sa Yamagata. At naging successful po yung gawain natin doon. Nire-revive na ni Lord ang mga kaluluwa ng mga tao. So because of COVID, marami po tayong mga gawain in different areas of Japan na naudlot. Pero God is good. God is able to recover, restore, reinstate the work He had begun in us. Be confident of this. The Lord who began a good work in you will be faithful to complete it. Until the day of Christ Jesus. Kaya lahat tayo nandito ngayon na sinimula ni Lord, sinusundan ng Lord, at ginagabayan ng Lord, makakasiguro po tayo na siya po ay may kakayahan para matapos yung magandang bagay na sinimulan niya sa atin. Amen? Kung ikaw may pinagdadaanan, dumaan ka na lang dyan. Huwag ka na manatili dyan sa daan. Dahil istorbo ka sa daan. Istorbo sa daan. Kaya kung may pinagdaraanan ka, lumakad ka, mag-move on. Sabi mo sa katay mo, move on ka nga. Kasi hindi ay mag-move on eh. Kaya kayong lahat ay binigyan ng buhay para ipamuhay nyo ng masaya, masagana at hindi puro problema at stress na lang ang kinakaharap mo. Maikli na lang buhay mo sa mundo, puro stress pa abutin mo. Sabi ng Lord, baka kunin na lang kita kaya para wala ka ng stress dyan. Dito sa langit, walang stress sa langit eh. Di ba? May stress ba sa langit? May utang ba doon? May mga bayaran ba doon? May mga intriga, chismisan, away, wala naman doon eh. Sino gusto pumunta sa langit, taas ang kamay? Sino gusto mauna uli? Wala muna. May gagawin ka pa rito sa lupa, magmi-mission pa tayo sa Northern Japan, Southern Japan. Okay. Panginoong Yesus, samahan niyo po kami, pag-aralan po namin yung plano niyo sa buhay namin. The plan of salvation, sanctification, and glorification will be clear and crystal clear sa aming mga isip at puso dahil ikaw ay may magandang plano sa buhay naming lahat. Lahat ay mawawala, pero lahat ay mabubuhay. Ayon sa iyong banal na salita, tulungan mo gabayan sa pamamagitan ng banal mong Espiritu ang bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat na nagkasala ay mamamatay. Sino dito ang hindi mamamatay? Wala. Kasi nga yung pagkakasala ni Eva at Adan, tumagos sa atin, dala natin lahat, kaya lahat ng nasa laman, flesh, body, physical body, mamamatay. Iba, una-una lang, kamamatay lang nung paborito kong boksingero. Laki-laki ng katawan, namatay. Ang sabi daw, nagpaturok na kasi ng COVID. Bahala na sila sa buhay nila. Ang mahalaga, handa tayo dahil siya Christian siya. He is ready to meet his God. For the wages of sin is death. Are you ready to meet your God? If the answer is not sure, you must be sure. If the answer is maybe, you must be sure. If the answer is probably, you must be sure. Because the certain things that would happen in this life is death. Walang hindi, mas sigurado yun sa sigurado.
Dahil lahat tayo mamamatay. Amen? Una-una lang nga. But the gift of God, listen to the word, but the gift of God, pag sinabing gift, may bayad? Bakit nyo binabayaran yan? Gift na nga, ibabayaran nyo pa. Parang iniinsulto nyo nagbibigay ng regalo. Hindi, pastor, binabayaran ko yung kasalanan ko para mabawasan. That's an insult to the giver. The lover of the gift and the gift of the lover is being insulted in the way you are acting because of your too much religiosity. Mali. Hindi porket religious ka, tanggap ka ng langit. Binibigyan ka ng regalo tapos binabayaran mo. Insulto dun sa nagbibigay ng regalo. Love nga kita tapos biregaluhan kita tapos babayaran mo ko. Ano ka, hilo? Ang gulo. But the gift of God is eternal life. So your life in this earth is temporal. Pinakamahaba na 70, 80, 90, 100. Sabi mo nga sa katabi mo, mahaba ka pa. Eternal nga eh. O kung eternal, hindi na matatapos yun. Eternal sa langit, eternal dun. Heaven yun eh. Kaya yung kaluluwa mo, yan ang hindi na mamatay. Pero yung physical body mo, mamamatay. Nagigets nyo? O, sino dito ang 50 ang edad pataas? Taas ang kamas? 50. O, nasa kalahati na kayo. Kung 100 ang standard, 100. Lagay natin 100 ang standard ng buhay. Ang Pilipino, maikli, 70-80 lang kasi mahilig kumain ng kolesterol eh. 50 na ngayon, bumaba na. Kalahati na lang buhay nyo, nagdrama-drama pa kayo. Maglingkod na tayo sa Lord. Ibigay na natin yung buhay natin sa Kanya. Ihanda na natin yung mga kadramahan, yung mga tampo-tampo, mga away-away, mga away bata, away puslit. Mga tampo-tampo, tanggalin na sa katawan yun. Hindi na kayo mga teenager na nagtsatsaru-tsarutan pa, di ba? Eternal na life na nga harapin natin, mga brother and sister. We are going to face eternity. Hindi natin alam kung bukas humihinga pa tayo. Kaya itong pag-aralan niya mabuti, ang kabayaran ng kasalanan mamamatay. Siyempre, patawan mo, mamamatay yan. Pero may regalo si Lord, eternal life. So ngayon, dahil ang plano ng Lord of Salvation is to save us, to sanctify us, and to glorify us. Ulitin ko, save us, sanctify us, glorify us. Salvation is of God. The Bible says, eternal life and salvation going to heaven is work of God, 100% pure, without your contribution nor cooperation whatsoever. Si Lord ang pumili sa'yo. Si Lord ang namatay para sa'yo. Si Lord ang nagligtas sa'yo. Si Lord ang napako sa krus para bayaran ang kasalanan mo. Kaya wala kang contribution doon. Pero dahil ngayon, dahil nandito ka pa sa laman, the moment you got born again, the Spirit of Christ dwells inside of your body, nagsisimula na yung tinatawag nating sanctification process yan. Yung salvation, one-time event nung tinanggap mo si Lord, na born again ka. Pero ngayon, tinanggap mo na siya hanggang mamatay ka, yung area ng buhay mong yan, from day of your birth spiritually and the day of your death physically, yan ang ima-manage natin. Dapat manageable yan. Pag hindi mo na ma-manage yan, magkakaroon ka ng mismanagement. You mismanage your money, your emotion, you mismanage your sexual drive, you mismanage your property, kaya nagkakagulo-gulo mundo. Kasi merong mismanagement. Kasi nga yung manager, hindi marunong mag-manage. Pati yung gobyerno, pag hindi marunong mag-manage ang nasa gobyerno, nangyayari sa ating government, mismanagement, misgovernment. Kaya we need to have a good management in this sanctification process. Ayos, disiplinado. Pati utak, pati pagdadamdamin, pati pagkukontrol sa sarili, pati pagkasalita, ima-manage talaga. Ako guilty dyan, wala akong management sa katawan eh. Kaya buti na lang, napangasawa ko, magaling mag-manage. Eh kung napunta ako sa taong walang management, eh, di gulo-gulo rin buhay ko. Gagawin sa mami.
Pinag-aralan namin yun. So pag hindi nyo na-manage yung katawan nyo, yung utak nyo, yung pera nyo, yung sexual drive nyo, yung inclination nyo, gulo-gulo buhay mo. Pero ligtas ka nga, pero gulo-gulo naman ang buhay mo. Gusto mo ba yun? Kaya nga natututo kang mag-sanctify, magpakabanal, magpakatino, magpakaayos, magpakabuti. Kaya nagbabasa ka ng Bible. Okay? Huwag kayong matakot dahil hindi naman kayo papaluin lagi agad ng Lord pagka nagkagulo-gulo ka na. Sabi ng Lord, "O anak, nagkakagulo ka na ngayon, lumapit ka na uli sa akin, balik ka na, huwag ka nang patumpik-tumpik pa dyan." Ngayon, ang tanong, Pastor, ang hirap magpakabanal eh. Andyan yung mga barkada ko, hinahatak na naman kung mag-inuman kami. Andyan naman yung mga barkada ko, nagtotongit sa inyo, magjung na naman daw ako maghapon. O di ba, nahahatak ka lagi eh, nahahatak ka eh. Ikaw naman, gusto mo kasi kaya nahahatak ka eh. Because you give into that temptation of satisfying the flesh. You gave in, you committed sin again. And then sasabihin mo, Lord, ano ba naman tong buhay Kristiyanong to? Lagi na lang nahuhulog sa same sin, pare-pares na lang. Ayoko na mag-church, nakakaya tuloy kay pastor. Hindi ka tuloy makakita rito sa church, nagkasala ka naman. Lalo kang lumapit kay Lord. Because God is in the process. The mere fact nag-i-struggle ka, yun ang katotohanan na merong Holy Spirit sa katawan mo. Ulitin ko ha. Pag nag-i-struggle kayo sa kasalanan, ibig sabihin may Holy Spirit sa katawan nyo. May lumalaban eh. Nakita nyo? Sinasabi ng laman mo, magano ka na naman. Sabi naman Holy Spirit, huwag. Naglalaban eh. Nakita nyo? Marami dito kanina ayaw mag-church. Sabi ng katawan niya, ay, ang init na, ayaw ka na mag-church. Sabi ng Holy Spirit sa kanya, bumangon ka, mag-worship ka. Bumangon ka ngayon, di ba? Nag-struggle ka eh. Ay, ang layo ng GFCF. Kasi nga nag-struggle ang laman sa ka-espiritu. Pero dito po sa area ng paglalaban-laban na to, lagi tayong tagumpay. Bakit? May Jesus Christ eh. Sabi ni Paul, ang bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yung bagay na ayaw kong gawin, yun naman ang ginagawa ko. Hindi ko malaman ng sarili ko. Nagkakagulo-gulo ang utak ko. What a wretched man I am. But thanks be to God who gave us the victory through Jesus Christ our Lord. Bumabalik lagi siya kay Jesus. Kasi sa sarili niya, lakas hindi niya kaya. Kaya sabi niya, Lord Jesus, give me strength. Nagigets niyo ba mga sisters and brother? Kaya pag natutokso na naman, may mga kumikindat-kindat na naman sa inyo dyan. Parang napupuwing lagi yung mata. Sabi mo, tutusukin ko yung matang yan eh. In Jesus' name. Sanctification process yan eh. Pinoproseso ka eh. Kaya sabi ng isa, do not rush the process, but what? Trust the process. Kasi gusto natin, Lord, madaliin mo na. Ang tagal ko naman lumaki. Sabi ng Lord, kumain ka, mag-exercise ka para lumaki ka. Ay, hindi, gusto ko malaki na kagad. Minamadali mo eh. Kaya lahat ng minamadali, ano nangyayari? Sablay, palpak, hindi hinog, hininog sa pilit. Sabi ng isa, Mami, magpapakasal na ako. Bakit ilang taong ka na ba? 14. Hahambalusin kita eh. Ipo-process ka muna. Madidevelop ang iyong mental, psychological, physical, and financial stability. Saka na ngayon lumagay sa ganyang kalalagayan. Amen? So, pag sinasanctify ka ng Lord, kasi sineset apart ka dahil gagamitin ka. Yun ang ibig niyang sabihin yan. Ayan, no? Now may the God of peace himself sanctify you true and true, that is separate you from profane and vulgar things, make you pure and whole and undamaged, consecrated to him, set apart for his purpose. And you may spirit and soul and body be kept complete and be found blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Nakita niyo ba yan? Bulay-bulayin niyo yung salita ng Diyos. Let's separate it. Dissect it. May separation. Kaya pag ang tropa mo ay magulo, inaalis ka ni Lord dun. Dito ka sa maayos. Ang tropa mo mababaho, inaayos ka rito. Dito ka sa mababango. Ang tropa mo salbahe, dito ka sa mababait. Sineseparate ka eh. Kaya nga church is a separated people of God for the purpose of using Him to tell the word. Tama-tama yung kanta ni Kuya Mike. Tell the word that
Jesus lives. So that they may know. So those, my friend, who do not know you, I pray that they may save you. You save them too. Kasi sanctified ka eh. Ikaw ang gagamiting ilang representasyon ng Diyos dito sa lupa. You are the salt and light of the earth. Para makita yung ilaw mo. Eh yung ilaw mo, patay sindi. Naku, patay sindi, nakakapul. Itong ilaw na to, patay sindi mo yan. Kita mo, ang sakit sa mata, di ba? Maganda lang yung patay sindi pag Christmas light eh. Pero pag hindi ka naman Christmas light, patay sindi ka, ang sakit mong tignan. Ang pangit ng ugali mo. Mamaya nakatawa, mamaya ngayon galit. Bukas, mamaya babait, kinabukasan, salbahe. Ang gulo mo eh. Dapat ayos ka. Okay, sabi ng Bible. But just as He, God, who called you, is what? So be in all. Grabe naman yan. All you do. Kaya ba natin to? Kaya yan eh. Sinabi ng Bible eh. All you do daw. Naglilinis ng bahay. Holy. Eh naglilinis eh. Naglilinis ng kumpanya. Nahuli ni Sacho. Tinatapon lang yung basura sa ilalim ng carpet. Nahuli ka. In all you do kumakain ka. Pati ba naman sa pagkain, pastor, may holiness? Meron. Eh bakit? Puro cholesterol yan. Di tumatas ang alta presyon mo. Di na-high blood ka kagad. Nasaan ang holiness doon? Patay. Kagad. Lahat ba ng area ng buhay? Oo. Pati pagdadamit, holy pa rin? Oo. Eh paano yung pagiging sexy dress namin? Paano ba yan? Bawal! Sabi ng pastor, dumating yung babae, yung bata eh. Iha, umuwi ka, magpalit ka ng damit. Bakit? Pastor, bakit po ang problema? Naka-short. Labas yung ganito. Iha, umuwi ka. Magpalit ka ng damit. Pastor naman, pati naman pagdadamit, pinapakailam nyo. Ayoko na nga sa simbahan na ito. Pinapakailam kasi dito eh. Eh kaya nga all you do eh. Ayan, all you do. Dressing is doing. Dressing up yourself is doing things. Pupunta sa church, naka one piece. Pit. Nagbaro tuloy, iba nagdamit tuloy. Oh. Bigyan ng jacket yan! Bigyan ng jacket! Na-conscious tuloy iba eh. Siyempre nga naman, sa church tapos nakaganon para ka pumunta sa beach ng Malibu Beach. Sabi rito, in all you do. Nanonood ka ng internet, napunta ka rin sa website na ganon. Ayan, maraming guilty rito yan. Hallelujah. Yan isang kasalanan ng mundo, na-invento yung internet eh. Isang pindot lang, nandun na lahat eh. Mamimili ka pa eh, di ba? In all you do. Tinatanong nila, sino si Brooke Shields? Sabi ng iba, nag-research sa mga kagad yung mga kabataan. In all you do. Say it with me. All I do. I honor you. I love you, Lord. For it is written, be holy, because I am. Kaya ba natin talaga yan? Sabi sa Leviticus 11:44 and 45 and Leviticus 19:2. Dinurunan ni Moses sa mga tao. Hanggang si Jesus nagtuturo pa rin, magpakabanal kayo, be perfect because your Father in heaven is perfect. Sino naging perfect? Si Jesus lang. May perfect ba dito? Wala. Pero pwede papunta tayo doon, pwede. Okay? Kaya po, may tumatawag. Jesus said, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Can we be holy and perfect at the same time? Parang okay yun ah. That's the question we need to answer. Can we be holy and perfect at the same time? Pag-usapan natin siya. Look at the diagram here. God is a perfect God. Holy, blameless. No sin. Sinless. Perfect, okay? Tao, alam nyo naman yung tao. Daming mga kapalpakan. Maraming impurities yung tao. Ano ginawa ni God? Bumaba si God, pinadala si Jesus. Okay? So lahat ng taong iko-connect at makukonect kay Jesus ay ipupurify ng kanyang dugo. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Pag tinanggap mo si Lord, lahat ng kasalanan mo, pinatawad yun.
Positionally speaking, you are righteous before God. Your name is written in the book of life. Hindi pwedeng buruhin ni Satanas yun. Bayad ng dugo ni Jesus Christ yun. Tinanggap niyo ba si Jesus? Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Lahat ng taong na-connect ng Diyos o kinonect ni God kay Jesus, kasi nga, monogistic, ibig sabihin, ang Diyos ang gumalaw. Jesus said, no one comes to me unless the Father draw him to me. You did not choose me, but I've chosen you. Okay? Before the foundation of the world, pinili ka ng Lord. Kaya blessed na blessed ka. Dami-daming tao rito, pinili ka. Kaya ikaw ngayon, na nakakonekta kay Jesus Christ, pure ka na sa harapan ni God. Siya ang nag-purify sa'yo, ha? Hindi sarili mo. Okay. Dahil pure ka na, heavenly man and woman ka na, your name is written in the book of life. But, the issue, you are still in this planet Earth, kung saan laglipa na lahat ng tukso sa paligid. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Nandito sa mundong ibabaw na kinagagalawan natin ng punong-puno ng kamunduhan at tukso. O tukso! Ayan na naman, dalawa lang ang lumayo. Ang dami tinutukso rito, dalawa lang ang lumayo. O tukso! Parang panalangin ng mga nagro-rosaryo. O tukso! Mabag ka sa amin. Parang rosaryo. Parang pasyon lang eh. Tatawanan kayo, yun ang totoo eh. Amen? O sabi nung bata, Daddy, bakit ganun, no? Pag nakakita ako ng chicks, parang meron ako nararamdamang hindi ko maintindihan. Sabi ko, normal lang yun. Sabi nung daddy, normal lang yun. Kasi nga teenager ka na. Mga teenager. Normal lang yun. Pero pagka meron kang ginagawa at gusto mong may mangyari doon at gagalaw, hindi na normal yun. Huhulihin ka ng pulis. Huhulihin ka ng pulis. Lalo yung sexual harassment, yung nanghipo kang ganon. Lagot ka sa pulis. Bayad ka na 10 lapad. Bawal yun. Now, the righteous people of God are living in this planet Earth. You are not exempted to this kind of inclinations and propensity. Kahit na sinong banal na nagsasalita dyan, kasama si pastor dyan. Walang exempted dyan. Mayabang lang yung nagsasabi, plastic yun, na hindi sila natutuksot, nagkakamali. Wala ho talagang ganong tao rito sa mundo na masasabi nating, Sagutin niyo yung tanong na yan. Kaya niyo yan? Kaya hindi. Meron nagsasalita, kaya, meron hindi. Sabi ng isa, pastor ako, hindi ako mahuhulog dyan. Sabi pa ng isa, yabang niya, Hindi katulad niya ngayon, hina niya kasi. After 2 weeks, after 3 months, siya nahulog eh. Hello? Tao ka lang, hindi ka Diyos eh. Huwag mong sabi nga ni Paul, do not think that you're standing firm lest you fall. Amen? I don't want to think and act too high and mighty because tomorrow I may fall down on my face. Lord, I thank you for sunshine. I thank you for rain. Thank you for joy. And thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. I don't want to act or think so high and mighty because tomorrow I may fall down on my face. Kasi hindi ka pwedeng magmayabang, nakala mo ang galing-galing mo ngayon, pero bukas bagsak ka na. Amen? Hello? Humble ka lang. Sabi mo, may sabag ng Lord, sa biyaya ng Lord. Labanan natin, pastor. Andiyan na naman siya, kinakatok na nga ako, pastor. Tadya ka mo palabas! Hello? Ito lang po, reality. Real talk lang tayo, real talk. Yan, maganda kasi pag nagba-Bible study tayo, real talk eh. Nakikita natin sa salamin natin yung sarili natin sa Bible. Amen?
The Bible is our mirror of knowing how far we are into the standard of the Lord. In this planet world, in this earth we live in, sinless progression is possible. Say it with me, progression. Nagpo-progress, hindi yung nag-stagnant. Nung naborn lagi noong 1968, mataray. 2025, mataray pa rin. Hindi na nag-progress yung Christian life mo. Sabi mo sa katabi mo, umusad ka na. Tagal-tagal mo nang nagbabible study. Hello? Okay, tuloy. Nagkakaanuhan dito, Okay. Bibigyan ko kayo ng description kung paano tayo maging perfect and holy in the sight of God and in the sight of men. Nakita natin yung cross, di ba? Ano tawag dito? Vertical? Tama? Vertical? Ano tawag dito? Horizontal. Ang vertical relationship natin kay God, positional yon, settled na yon. Tinanggap mo si Lord, ligtas ka na. Pero meron kang horizontal relationship with other people, yun ang dapat natin ayusin. Kaya sabi ni James, kung meron kayong kapatiran na walang pagkain, walang damit, at sinabihan mo lang, I pray for you, go in peace. Pagpalain ka ni Lord, ha? May ginawa ba siya doon sa kapatid niya na gugutom at walang damit? May pananampalataya daw yun eh. Kaya sabi ni James doon, faith without action is what? Hindi naman sinasabi ng James, niligtas yun eh. Yung pananampalataya mo, walang silbi sa mga tao. Walang kapakanan, walang profit, walang pakinabang. Sa Diyos ligtas ka, pero sa tao wala kang pakinabang. Sabi, Christian pa man din, di man lang nagbigay ng tinapay. Yan ang mapupuna sa atin. Amen? Andiyan ba kayo? Maliwanag? Kaya yung book of James, huwag niyong lalagay sa salvation yun. Sanctification book yun, hindi salvation book yun. Walang eternal life na sinabanggit on heaven or hell. Patungkol yun sa gawa ng Kristiyano. Si Pablo, tinuturo niya paano maging Christian, the book of Romans and Galatians. Si James, tinuturo niya paano magpaka-Kristiyano. Iba yun. Nagets nyo? Paano maging Christian? Tanggapin mo si Lord, may born again ka, receive the Lord. Si James naman, Christian ka na ngayon, ito lang buhay mo, ganito ha. Ito pagiging Christian. Christian life is a process. Ipamumuhay natin yan hanggang matapos tayo rito sa planet Earth. Kaya pagdating na sa langit, marami kang ginawang maayos dito, may reward ka sa heaven. Yan ang tinatawag nating rewarding in heaven. Amen? Nakakaliwanagan ba tayo rito, mga minamahal? Sabi nila, Pastor, lagi ako nagkakasala eh. Lagi akong nagkakamali. Ayoko na talagang mag-church. Nasasaktan ko lang si Lord. Nasasaktan ko ang mga kapatiran. Nasasaktan ko ang sarili ko. I rather not attend church. Kasi parang wala namang silbi. Sa totoo lang, maraming Kristiyano ganun mag-isip. Pag nagkamali, ayaw nang magpakita sa church, ayaw nang magbasa ng Bible, ayaw nang mag-pray. Kasi kinokondem siya ni Satanas at kinokondem niya yung sarili niya. Bakit mo kinokondem yung sarili mo? Yung Diyos nga, pinatawad ka na. Dapat malaman mo lang, ang patawaran ng langit ay malawak. Okay? Ilang beses kong patatawarin ng kapatid ko, sabi ni Peter, 7 times, sabi ng Lord, 7 times. How many times? Equals ina yon. 400 ano? Sa isang araw ba nagkakasala ka ng 490 times? Wala namang ganun, di ba? O di bumalik ka na kay Lord, makakabalik ka naman kagad eh. Sabihin mo lang kay Satanas, tumahimik ka dyan. Nakuha mo ako isang beses eh, ngayon di mo ako makukuha. Babalik ako kay Jesus Christ. Nakakabalik ka naman eh. Kasi nga may lagay dun sa Bible, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. 1 John 1:9. Eh yung iba, hindi, kasi Christian na yan, dapat hindi na nagkakasala yan. Mali. Nasa laman ka pa eh, paano ka pa hindi magkakasala? 1 John 1, basahin nga natin.
Verse 7 muna tayo. Okay, babasahin ko sa inyo ha. Sino ditong walang kasalanan? Verse 8, pakibasa nga. Ate Ivy, pakibasa yung verse 8. Lakas mo nga. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Teka muna. Sabi ni James ha, yung mga Kristiyano kausap niya. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, if we claim, dito baka di nyo rin nakita. If we claim to be without, we ano daw? And the truth is not? Kita nyo, di lahat ng Kristiyano nagkakasala. Amen? Kasi nga nasa laman ka pa rin eh. Tinanong ko nga kanina umaga, are we able to kill the sins without killing the sinner? We can eliminate, not totally, but minimize the sinfulness. Ang tawag doon, sinlessness. Pwede tayong mabawasan, pero hindi matatanggal totally. Nandito ka pa rin eh. Pag nabisit ka sa anak mo, gusto mong saksakin eh. Amen? Murder na yon sa kay Jesus Christ. Pag nakita mo yung babae, naka-sexy, gusto mo nang rapein eh. Adultery na kagad kay Jesus Christ sa utak mo. Lahat tayo sabit. Kaya walang pag-asa, walang mapupunta sa langit pag wala si Jesus Christ. Tandaan nyo. Lahat ng nagkasala. Ito maganda balita. Verse 9. Verse 9. Pakibasa Ate AJ. 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Nako, palakpak! Yan ang magandang balita sa Christianity. Kasi siguradong sasabit ka eh. Hindi mo mapag-garantiya na, hindi na ako magkakagal, hindi na ako magagal, hindi na ako magkakasala ulit. Magkakamali ka pa rin sigurado. Nandito pa rin tayo eh. Magkakaasaran pa rin tayo, amen? Pero ang maganda nito, dahil nagkakaroon tayo ng development, progressive sanctification, natututunan natin yung ating mga pagkakamali, nagiging maingat na tayo, mapagmahal na tayo, maging mapag-humble na tayo. Dahil sa mga past mistake of broken relationship, ayaw na natin masira ang mga relasyon, kaya ngayon, nagkakaroon ng matinding pagmamahalan. Tinatawag natin the love is sweeter than before. Amen? Maliwanag po ba ang usapan natin dito, mga minamahal? Tuloy natin ang istorya. Ilang klaseng kasalanan ang dapat alisin? Lahat. Kaya lang, ang magandang balita, gusto kong i-share sa inyo, kapatid, ikaw nanonood dyan, kapatid, hindi kita kilala. God made us holy in Jesus Christ. 1 Corinthians 1:30. Sabi sa New Living Translation, God has united you with Christ Jesus for our benefit. God made Him to be wisdom itself. Christ made us right with God. He made us And freed us from sin. Imagine niyo yan. Yan ang posisyon mo bilang anak ng Diyos. Ikaw ay pinalaya sa kasalanan, ginawang banal, at nilinis ng dugo ni Jesus. Positionally. Pero practically, pag sinabing practical, nandito si Luba, kaya nga where we get the word practice, positionally you are righteous. Kaya pag namatay ka, diretso ka sa langit. Pero practically, nandito ka sa practical world, nasa practice mo, itong laman. Sumasabit ka dun. Doon nag-i-struggle ang mga Kristiyano. So, ito magandang balita. Kaya sabi ni Jen, kung kiniklaim nyo wala kayong kasalanan, dinadaya nyo sarili nyo. Wala sa inyong katotohanan. Kaya dahil nagkakasala kayo, you can come to God and confess your sin to Him and say, Lord, I blew it again. Forgive me. Next time, I make it better. I'll take the sad song and make it better. Kaya mo eh. Kasi may pagkakataong bumalik. Pag sinabi ng Lord, lahat ng tao sa mundo, ang aking ultimatum, 7 beses lang magkakamali, pagdating sa 8 na kayo. Lechon na kayo. May matitira ba sa atin dito? Wala.
Kaya ang lawak ng pagmamahal ni Lord sa inyo, isipin nyo lagi yun. Kaya pag meron kang temptasyon, sabi mo, Lord, ang haba ng pagkakasala, ayoko nang magkamali, nasasaktan kita lagi. Thank you. Out of gratitude, kaya ayaw mo na sa mga kasalanan because of the grace of God. Now, the grace of God who make you holy, tignan nyo mabuti, lakayan natin para mabasa nyo mabuti. Ang liit eh. Lakayan natin siya. Salamat na lang si Lord buhay. Kung patay siya, patay na rin tayong lahat. For He chose us in Him before the creation of this world to be what? And in His sight, in love. Okay. Pag tinitignan kayo ni Lord, blameless kayo. Dahil ang tinitignan niya sa inyo, hindi yung kayo, kundi si Jesus Christ na sa puso nyo. Okay? Tinanggap niyo ba si Lord? Kaya pag kung titignan ka ni God, perfect ka ngayon. Blameless, holy, pure. Okay? Pero pag tinitignan ng katabi mo, naku, ito na naman siya, pastor, may putok talaga to eh. Hindi ka perfect. Nakakaasar ka. Nakakainis ka. Kasi nga nandito ka sa practical world. Siya din nasa practical world. Tumitingin ng kahinaan, ng kapalpakan at kadumihan at kadungis ng kapwa niya. Ikaw din, may dungis din naman. Tingin ka pa ng tingin din sa katabi mo. His sight, and your sight, and their sight, and our sight, we are not practically perfect. Ano gagawin natin ngayon? Kaya nga nagsisikap tayong mag-aral dito. That is the intention of the pulpit. That is the meaning of the preaching. That is the goal and the objective of this oratory discussion. Why? Kasi kaya nga sabi ni Lord, preach the gospel. Para mailiwanagan tayo na dito sa mundo hindi tayo perfect, pero merong Diyos na, perfectong Diyos na pinapatawad sa iyo kasalanan. Kaya magpakatutunan na tayo. Nakakapagod lang yan eh. Nakapagulot na lang, di ba? Hindi naman tayo nagiging masaya talaga dyan. Pagkatapos ng ginawa yung kasalanan, nagkakaroon ka ng guilt, naiinis ka, inis ka sa sarili mo, nabibisit ka sa sarili mo. Bakit? Ginawa mo na naman uli kasi. Temporarily, pinapasaya ka ni Satanas, pero after yung consequence and side effect nun, ang haba. Ang tagal mong dinadala. Minsan, lifetime, dala-dala mo yung maling desisyon na ginawa mo nung, alam niyo na yun. Amen? Magkakaintindihan ba tayo rito? He predestined us for the adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Remember always Jesus Christ. When you are in trouble, Lord Jesus, help me, Lord. Lord Jesus, help me, Lord. Gusto ko na po sapakin to, Panginoon. Sabi ng Holy Spirit, dito na ako, anak. Kaya mo yan. Pastor, tumawag. Pwede ho bang pumatay ng tao ngayon? Huwag naman. Ilang taon mo na ba kayo magkasama? 35 years na ako nagdurusa. Ang haba naman yung 35 yan, nakatagal ka. Ibig sabihin, kaya mong tagalan yan. Nakatagal ka ng 35 eh. At ngayon pa papapatayin. Ang tagal na nun. Ibig sabihin, nakayanan mo. Kasi ang tagal eh. Eh ngayon, Christian ka na, meron ka ng Holy Spirit, hindi ka makakayanan mo lalo yan. Magtatagumpay ka, sabi ng Holy Spirit, anak, andito ako. Isang prutas ng aking spirito is self-control. Sabi ngayon ng mga lalaki, naghihingalo, darling, sabi ng babae, hawak-hawak siya, ikukumpisal ko na lahat ng kasalanan ko sa'yo bago humarap kay Lord. Ano yun? Alam mo, dahil kong babae, magnanakaw din ako. Yung panag-aral ng anak mo, kinupit ko sa gobyerno. Sabi nung naghihingalo ng lalaki, sabi ng babae, oo, alam ko lahat yun eh. Sabi ng lalaki, bakit mo alam? Kaya nga kita nilason eh. Kasi nga hindi tayo puro eh. Hindi tayo pure sa ating vertical relationship, sumasabi talaga tayo eh. Pero by the grace of God, nalalagpasan natin sa tulong ng Espiritu Santo. Kaya tulungan tayo ng Lord at tapos na po yung message ko dahil ako ay maagang aalis ngayon dahil meron kaming men's fellowship sa Kashiwa ng mga men's. Tutuloy lang natin next week. Kaya tinapos ko na maaga talaga to, brother. Kasi aalis kagad ako. So yung mga pupunta po sa Kashiwa Men's, Kuya Dicky, mga ilang pwede sumakay sa'yo?
Ilan kayo? Makikisabay na lang yung iba para hindi sumama, ano. Ha? O yung iba, pwede sumakay kay Kuya Dicky, ha? Yung isa kay Kuya Richard. Yung iba, mag-aeroplano na. Tayo po'y manalangin. Lord, may pong salamat sa gabing ito, sa umagang ito, na kami po'y binigyan mo ng kaliwanagan na ang aming buhay ay hindi ganap at perpekto sa harapan ng ibang tao. Pero sa iyo, harapan mo, Panginoon, kami ginawang ganap kay Kristo Jesus. We are blameless before your sight because of Jesus Christ who cleanses us from all sins. But in this world, we are still struggling with this temptation of the earthly inclinations, which is the lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes, na laging umaali-aligid, ginagamit ni Satanas upang masila kami at mahulog kami sa kasalanan. Pero Lord, salamat na lang, nandiyan ka palagi. As far as to the west and to the east, so you forgive all our transgressions and remember our sins no more. If we confess our sin, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness because you are faithful. Ay, salamat, Lord. Magpapatuloy kami. Bagamat may laban, magtatagumpay kami dahil sa tulong at biyaya ni Jesus na sa aming sumasa amin. We can do all things through Christ who give us the strength. In His name we pray. Amen. Amen, amen. God is good, di po ba? Good morning, everyone. Magandang umaga. Ohayo godaimasu. So, before I start po, I just want to welcome the newcomers here in GFCF. Let's welcome them. Shin. Tayo po, Shin. Tayo po. Welcome, Shin. Thank you. And also, Mina. Mina-san. Mina-san. Ay, hello po. Good morning. Welcome to the GFCF. And before I share my verse for today, I just want you to say to yourself, I am blessed. Yan, I am blessed. You are so blessed dahil nandito po kayo sa GFCF. Amen. So, ang verse for today na nilireveal ng Lord is Matthew 6:25-26. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Amen po. Totoo naman po ito. Na-bless po ba kayo sa poging pastor natin? Young, good-looking? Always young, good-looking. That's why si Mars Winnie, ang ating Mars so in love. Diba? Amen. Now, sabi, are you worried na every Sunday, are you worried kung anong susuot nyo po dito sa ganda palagi, cute palagi, GFCF? Ay, diba? Oh, yeah. No, pero no worries kasi yung presence lang po ninyo dito sa GFCF ay value na po yun sa Lord. Yun lang po ay maganda na po tayong lahat sa Lord, no? Anyway po, itong verse na to just remind me how the Lord is so faithful to me. Remember, pandemic times, no work, no pay. Walang pera, di ba? Stress. So, this verse, no, ni-remind po sa akin ng Lord, that day, just short story lang po para, dahil we are running out of time, no? This verse, that day, stressful, no money, at isa po ako sa wala ng trabaho. Yeah, that day, sabi ko, Lord, paano to? Sabi ko, I will go to hospital, I want to buy this, like this, etc., no? Pero, sabi ko, paano na ito? I'm worried, I'm stressed. As I read my phone, binuksan ko po ang telepono ko. And you know what?
ang pinabasa sa akin ng Lord, yan. Sabi niya, look at the birds. Sabi niya, ano ka ba, Loida? Sabi niya, ay, why are you worried? Sabi niya, I will provide you. Sabi niya, your needs. Sabi niya, ganon. All of this, sabi niya, anak ka ng Diyos. Bakit ka magwo-worry? Sabi niya, ganon. And true enough, and true enough, no? That day, totoo po to, my husband called me, uy, may padala sa'yo si Okasang ng money. Amen, hallelujah. Iyak ako, Lord, grabe ka naman, talaga pinakikita mo sa akin. And that day, plus bonus, ayuda, may food, may groceries. Kaya, mga kapatid, all of this will remind you the Lord, He will provide you. Lahat yan. All your needs. Financial man to, your body, lahat po to, spiritually, relationship. Lahat po ay ibibigay ng Lord. Just trust the Lord. Amen po ba dito? Amen po ba tayo dito? And now, sa huli na lang po, I just want you to remind this. To say to you, whatever you ask and pray, you will receive it by faith. Matthew 21:22, to God be all the glory. Usher. Magaling kumanta dito. Okay, let's pray for our tithes and offerings. Lord, maraming salamat po, Lord. This money is all yours with our faith, with our act of loving you, Lord, and trusting you, Lord. Thank you, Lord, for this na money na mga nagbigay po, Lord. Pagpalain mo sila, Lord Jesus. Bless them, Lord. Lalo na po, Lord, ang mga walang trabaho, Lord. Para maranasan din po nila ang blessing na nanggagaling sa'yo. And we pray, Lord, na itong mga salaping ito ay magamit sa iyong ikalalaganap ng itong aming simbahan. And we pray also for a big new church, O Lord. Dahil marami na po kami at alam kong marami pa pong darating na uhaw, O Lord, na naghahanap, O Lord. Thank you so much. This I pray in Jesus' name. Amen. Glory to God. Maraming salamat. Ito po yung last week na nangyari sa atin, March 20, Influencer Women Day Out. Sa biyaya ng Panginoon, talagang very successful po yung nangyari. Grabe, nag-enjoy po ang lahat. So, dumami siya compared to last year. Mas marami pong nag-attend ngayon sa biyaya ng Panginoon at ipapakita po yung nangyari nung last Thursday. Kaya yung mga hindi nakapag-attend ng Women Day Out nung March 20. So, the same date, next year, 2026, March 20 rin natin, is-celebrate ito. And then, we're starting to look for a beautiful place, mas magandang lugar ang ihahanda namin para sa inyo, para sa Influencer Women's Day Out, March 20, 20 and 26. So ngayon pa lang sa biyaya ng Panginoon, pinaplano na namin yung for next year
activities ng mga church. Kaya kung hindi kayo nakapag-attend this year, 2025, mag-attend po kayo. Grabe, sobrang nakaka-bless. Kaya yung mga women, tignan ninyo ngayon, kahit hindi sila nagpa-botox, unat na unat, at mas lalo silang gumanda dahil nakapag-attend ng mga activities na yan. Ang ibig sabihin nun, yung relationship natin sa husband, as a mother, as a sister, nag-i-improve tayo. Kaya mag-attend po kayo sa biyaya po ng ating Mami Winnie. Siya po ang nag-isip ng activities na ito. Siya rin po ang nagturo sa amin. Marami po kaming natutunan. Kaya yung mga may asawa, lalo sila naging sweet sa husband nila. Yung mga nanay, lalo sila naging kalmante sa mga anak nila sa biyaya ng Panginoon. So hindi po ba, kung nag-a-attend tayo ng church, naka-ready na ba yung video? Pakilagay na. So maraming nababago sa atin sa biyaya ng Panginoon. Eto po yan. Yan. Panoorin po natin. With foes on my left and fears on my right, they think that I'm all by myself in this fight, but they do not know the infinite size of the God who is by my side. Hey, under fire, but my Goliath standing in the shadow of the Almighty. I ain't lying, just testifying. Man, I'm talking about a big God. When trouble comes around the way, only remedy for big odds is a big God. Ain't nobody gonna shake my faith. No, I'm not afraid. Throw my hands up in praise for the times that He pulled me through. I'm counting on a big God that they can't stop. He's a big God. When I know that He holds my world in His hands, the monsters I face don't make me afraid. When I know that I'm standing right next to Him, man, I'm talking about a big God, big God. When trouble comes around the way, only remedy for big odds is a big God. Ain't nobody gonna shake my faith. No, I'm not afraid. Throw my hands up in praise for the times that He pulled me through. I'm counting on a big God that they can't stop. Glory to God. So alam na nila yung position nila. They are the beautiful women of God. Kaya araw-araw natin i-declare yan sa sarili natin. Kaya maraming salamat. And then this afternoon naman for men's naman yung fellowship nito. So lahat ng mga men tutuloy na sa Kashiwa, no? So yun ang fellowship ninyo. Okay, bowling fellowship. At yung bowling na yan, meron pong premyo yan, cash. Alam nyo naman ang JFCF, mayaman yan. So, kung sino yung magaling maglaro, mag-uuwi kayo ng napakalaking halaga ng pera. Iuwi ninyo yan sa champion, JR. Baka panalo ka na dyan. Share. Okay. Sa women's, meron din tayo. Meron din tayong bowling. At sa August, pinaplano pa lang na ang men's and women's para sa Sport Fest natin. Plano pa lang yan. August, sa bowling din. So, nade-develop tayo sa lahat ng area ng buhay natin. Physically, spiritually, balanse ang JFCF Church. Kaya patuloy po tayo magpalakas para attend the worship service at itong mga fellowship na ito para ma-develop tayo physically
emotionally and spiritually. Eto na, bago po matapos yan, next week po, hinihintay po namin kayong lahat muli dito at ipagpapatuloy natin ang benediction muna po pala, bago ang reporting. O reporting muna, okay. So, pagkatapos nito, financial report sa building fund. And then after the benediction naman, for the church fund. Magbibigay po kami ng financial report after the benediction. Ngayon po muna the building fund update. Okay, shalom. Salamat po, Sister Melissa. Palakpang po natin ng Diyos. Ayan, okay. So, sa Shiburi po, no? Meron po tayong building fund update. So, muli po natin pinapasalamatan ng bawat isa sa faithfulness ninyo dito po sa ating church for supporting lahat ng mga pangangailangan natin dito ay nanggagaling po sa bawat isa. Siyempre, pinaprovide din ng Lord through us. So, this time po, yung building fund update po natin, sinimplify ko na lang po. Meron po tayong balance as of March 2, 2025. Naka-Niju Ichimang na po tayo. Kung naalala nyo po, a few months ago, mga nasa Junimang pa lang, pero in the span of 3 to 4 months, nakalikom na po tayo ng Niju Ichimang, ni Senyen, Hyaku Nanajuyen. Yan po ang meron po tayo para sa building fund. Gagamitin po natin ito. Siyempre po, dito po natin minsan kinukuha yung mga sa strings ng gitara, pagka may nasira or may kailangan pa, dito rin po natin kinukuha. At the same time, iniipon po natin ito para gagamitin natin ito pag lilipat na tayo sa bagong place natin. Gusto niya po ba yun? Amen. Siyempre kasi nakikita natin wala nang space, wala nang maupuan. And pinag-iisipan nga po ng church nila, pastor, kung magkakantak pa tayo ng second service. Kasi kawawa naman iba, pakita nila, ay puno na, teka, next week na lang. Note na lang ako sa online, wag, sama-sama tayo dito. Kaya pag-pray natin. Pero syempre, magandang solution din ay kung lilipat ba tayo at kukuha tayo ng bagong place. Walang imposible sa Diyos, amen. Kasi naalala nyo to, di ba, si pastor? In the midst of pandemic, 2021 po ito, no? 2021. Ulitin po natin, 2021. Mga ganitong panahon po yan, April. Kung natatanda po nila si Rowena, mga kapatiran po natin, nag-meeting tayo at nag-decide tayo kumuha ng place kasi galing po tayong Kita Senju. Para sa mga hindi po nakakaalam, before po nagre-rent lang po kami ng place, in the span of 3 to 4 hours every Sunday, magpapak po kami, magdadala po kami ng mga gamit namin, si-set up namin yung mga PowerPoint, yung mga mic, and then magkakandak ng service. After that, ligpit, uwi. Wala nang fellowship after noon. Kanya-kanyang uwi na. So, nahirapan kami that time. So, we asked the Lord, and He is faithful and He is so good na pinrovide niya ang ating church ngayon na kinaupuan po natin. Talagang blessed po tayo, no? Mahal na mahal tayo ng Diyos. And yun yung confidence kasi na meron tayo. Sabi sa 1 John 5:14, di ba? This is the confidence that we have in approaching Him. That if we ask anything according to His will, He hears us. And gusto naman ng Lord na meron tayong place para to worship Him, to have fellowship, to study His Word, at magpalakasan sa bawat isa. So meron tayong ulit na vision casting for this 2025. Isa lang po itong proposal kasi hindi tayo nakokontento sa kung anong meron tayo kasi lalaki pa tayo. Pero paano pag lumaki tayo, wala silang maupuan, syempre medyo problemado tayo. Kailangan, ready na rin tayo pagka nagdala ng Lord ng mga kaluluwa. So, yun yung pinag-pray natin. And nananawagan po ako sa bawat isa na magkaisa tayo dito. Magkaisa tayo. Let's have faith and let's trust God. And syempre, let's engage. Kasi, kailangan natin ng bawat isa. Yun po, magkakaroon tayo ng pinag-pray natin na magkaroon po tayo ng bagong place. So, nagtingin-tingin po ako. Katulad po last time, naghanap-hanap po tayo ng mga possible na mga places. Kasi kung naalala nyo po, pinropose po natin yun dyan sa may Joy Fit. Yung first floor po nun, kinuha na rin nila. Wala na. Opo, Joy Fit na rin po yun. First and second floor, nakuha na. Pero kasi medyo mahal po talaga yun. Nung 100 labad po yun monthly. And that time, hindi pa natin kaya. Pero I believe the Lord will provide. Kung ready tayo. At willing tayo na magpagamit sa Lord. So nagtingin po ako, meron po tayong nakita. Ayan po. Makikita niyo po yung short breakdown po nito. 5 minutes walk lang po ito from Takinotsuka Station. Mga 2 to 3 away lang po ito from Umejima. Oo, pero 5 minutes and then malaki po ito. Halos isa't kalahati po ng lugar natin.
And nakikita nyo, centralized na yung aircon. At the same time, meron po itong elevator. Hindi na po kayo mahirapan, ha? Meron na po yung elevator, hindi kayo mapapagod. Okay, meron na po yung elevator. Kaya lang, nakikita nyo po yung monthly niyan, yung Ju Ichimang. Monthly, yung Ju Ichimang. Para po sa kalaman ng bawat isa, ang monthly po natin dito ay kulang-kulang Jurokumang po. Kasama na po yung ano po doon, miscellaneous po, mga utilities. Opo. Ay, yung tubig pala, yung tubig. Kasama na po yung tubig. Opo, Jurokumang. So ito, yung Ju Ichimang, halos times 3 nung monthly po na kailangan bayaran. And nakikita niyo po yung contract na nilagay ko dyan, yan po yung kailangan natin ibayad sa Fudosang or sa agent para makuha itong lugar na ito. 376 lapad po ang kailangan natin. Ulitin ko po, 376 lapad. Nung kinuha po natin itong lugar, ang binayaran po natin, kung hindi po ako nagkakamali, almost na Jumang, di po ba? Nung kinuha ito po for contract. So, maiksing estimation, ita-times natin yung monthly rent into 4 to 5 times. Yun po ang dapat natin i-prepare. So, nung nirent po namin itong lugar na to, nagligom po kami in the span of 3 to 4 months ng halos 150 lapad. Kasi from the start, nilagyan po namin to ng mga decorations, ng carpet, and ng lightings and all. Yun po yung nagastos namin that time 4 years ago. 2021 po yun. Nagsama-sama, nagtulong-tulong po ang bawat isa. Nakalikom po tayo ng 150 lapad that time. So kung consider po natin na kumuha ng bagong place, syempre mas malaki, mas mahal. May elevator, may centralized aircon, ganun talaga. So, kailangan din natin lakihan yung kailangan nating ilikom. Meron pa isang choice. Ito naman po, 1 minute walk from Ayase Station. Paglabas mo, andyan na. Mas lumapit. Di ba? Next lang ng Kitasenju, Ayase. Kung di ako nagkakamali. Opo, next ng Kitasenju, Ayase, Chiyoda-sen. 1 minute walk. Ang laki din po niyan. Kung ako tatanungin, Osusumides. Osusumides. Nakikita nyo po, ang ganda na ng lugar. Concrete po yan. And then, pati yung sahig, concrete na. May mga lights na, may centralized aircon na rin. Meron ding elevator. So, isang diretso po yan. Hindi na po tayo mahirapan dyan. Kaya lang nakikita nyo po yung monthly nito, mas mahal. 55 lapad po monthly niyan. Pero yung kailangan po natin i-prepare na for contract is 275 lapad. Medyo mas mura. Kaya lang malaki po kasi yung monthly niya. So, yung difference po is halos 10 lapad. Opo, 12 lapad. Opo. Pero mas malaki po yung kailangan dito for contract. Ano po?